Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na isang grupo ng mga Pilipinong mag-aaral ang lumikha ng isang gloves na magagamit para i-convert ang sign language para maging boses o salita? Ang limang estudyante na sina Renzi Galan de la Cruz, Glenn Arvin Alcibor, Francis Anthony de Guzman, Joanna Renz Gonzalez Jimenez at Andrea Moran ng mga electrical engineering at graduating students ng Camarines Sur Polytechnic Colleges na sa ngayon ay ang Polytechnic State University of Bicol ay lumikha nga ng isang innovation sa kanilang thesis na pinangalanan nilang Filipino Sign Language to Voice Converter at ito ay nag-viral sa social media nang i-post nila ang video nito noong July 28, 2021. Isa itong gloves na nilagyan ng mga sensors at ng MPU 6050. Ito'y para nga basahin ng bawat galaw nito at pinapagana ito ng 9 volts battery kung saan kinokolekta nito ang mga data at ibinabato sa computer gamit ang Wi-Fi at may ko-convert na nga ito sa boses. Sa totoo lang ay hindi naman na bago ang ganitong imbensyon. Noong 2012, isang team ng mga Ukrainian students ang nakalikha na rin ng ganito gamit naman ng smartphone. At noong 2016 naman, ito namang sina Thomas Pryor at Navid Asudi ay lumikha naman ng kaparehong gloves na kaya namang umunawa at mag-interpret ng American Sign Language o ng ASL. Pero ang kagandahan naman sa nagawa ng ating mga kababayan, ang kanilang obra kasi ay nakabatay sa Filipino Sign Language. Dahil alam nyo ba na ang ating bansa ay may sariling sign language. Ito'y para sa mga kababayan nating may diferensya sa pagkasalita at sa pandinig. At ito'y nasa ilalim ng Republic Act 1106 o ang The Filipino Sign Language Act na naging batas noong October 30, 2018 na pinirma nitong si Pangulong Duterte. Kaya naman kung tutuusin ay malaking bagay talaga ang imbensyong ito para sa mga Pilipino. Ito'y sa kabila ng meron pa ring pumupula dito. Dahil hindi lang naman daw kasi kamay ang tanging ginagamit sa sign language kung hindi maging ang bibig at ang kilay na hindi raw sakop ng gloves. Pero okay lang naman yon dahil meron namang room for improvement. Ang mahalaga dito ay meron na tayong sariling bersyon ng kamanghamanghang inobasyong ito na magagamit nga sa komunikasyon para sa mga may kapansanan na talaga namang ikararangal pa rin natin bilang mga Pilipino. Alam mo ba na itong si Maria Ilagan Orosa ay ang sinasabing kauna-unahang nutritionist sa ating bansa. Ito'y dahil sa lawak ng kaalaman niya pagdating sa mga pagkain, lalo na sa mga pagkaing sariling atin. Bagaman napakalaki ng ambag niya sa ating bansa at masabi ring isang bayani, ay hindi ganoon masyadong na-highlight ang buhay nitong si Maria Orosa. Ito'y sa ating kasaysayan. Dahil sinasabing isa raw siya sa mga unsung heroes. Mula sa pamilya na nakibahagi sa revolusyon, ipinanganak noong November 29, 1893 sa Taal sa Batangas. Sa kanyang paglaki ay nakamulatan niya na ang paghihimagsik ng mga Pilipino sa mga Kastila, ang paghingi ng ganap na kalayaan sa mga Amerikano, at sa bandang huli ay lumaban din siya sa mga Hapon bilang isang gerilya. Mula nga sa lahing matatalino, kaya naman matalino rin itong si Maria Orosa. Nagtapos ng pharmacy sa Universidad ng Pilipinas noong 1915 at naging scholar din siya sa Amerika kung saan ay nakapagtapos din siya ng pharmaceutical chemistry, ng food chemistry at ng pharmacy. Ito ay sa Seattle University noong 1920. At sa kabila ng alok sa kanyang trabaho sa Amerika, ay mas pinili niya na lamang bumalik sa ating bansa noong 1922. Ito ay para nga magsilbi sa mga Pilipino. Siya ay nagturo sa Centro Escolar University at matapos ito ay naging bahagi siya sa isang division at naging chemist ng Bureau of Science. At dito na nga ipinromote niya ang kahalagahan ng nutrisyon sa ating mga Pilipino. At ibinahagi rin niya ang kanyang mga natutunan sa Amerika, katulad ng pagpaprocess ng mga pagkain, ng pagpipreserve at paglalagay sa lata. At dahil ito ay ikinatuwa ng ating bansa o ng ating pamahalaan, kaya naman siya ipinadala pa sa iba't ibang bansa pa. Ito'y para hasain pa ang kanyang kaalaman. At nang muli nga siyang bumalik sa ating bansa, ay lalo niyang pinag-igting ang paglilingkod sa ating mga kababayan.
Nagpadala siya ng 22,000 na mga tauhan niya na magtuturo sa mga kababaihang Pilipino sa iba't ibang kaalaman sa pagluluto at sa paghahayupan. At nang dumating na nga ang ikalawang digmaang pandaigdig, nang sakupin na tayo ng mga Hapones, dito ay ginamit niya pa rin ang kanyang kaalaman. Ito'y para mapakain ng mga Pilipino at ang mga Amerikanong bilanggo ng mga Hapones. Nag-i-smuggle siya ng mga pagkain at dinadala ang mga ito sa University of Santo Tomas kung saan nga nakakulong ang ating mga kababayan at mga Amerikano. Nilikha niya ang tinatawag na tiki-tiki o ang darak cookies at ang soyalak. Ang mga pagkain nito ang nagligtas sa napakaraming Pilipino sa panahong iyon ng mga Hapon. Pero sa kasamaang palad ay namatay itong si Maria Orosa nang magkaroon ng bomb raid ng Amerika sa Manila. Pero sa kabila nun ay kinilala siya ng mga Pilipino dahil sa kanyang kabayanihan at sa mga ambag niya sa larangan ng culinary. Siya ang lumikha ng banana ketchup, pineapple vinegar, calamansi juice powder at napakarami pang iba. Sinasabi niyang nakalikha raw siya ng 700 na recipe. At noong 1949, sa kabila ng pumanaw na siya, ay ginawaran siya ng Presidential Medal of Merit at ipinangalan din sa kanya ang isang kalye sa Malate. Alam mo ba na ang pelikula ni Carmen Rosales na pinamagatang Guerrilla noong 1946 ay inspired mismo sa kanyang sariling buhay o karanasan? Bago ang ikalawang digmaang pandaigdig, itong si Carmen Rosales ay isang sikat na aktres sa pinilakang tabing. Jenwaria Constantino Keller, yan ang tunay niyang pangalan. At siya ay isang half Swedish, half Filipino. Nakilala siya sa pagiging magaling na aktres noong 1940s, 1950s at 1960s. Kung saan ay nakatambal niya rin ang mga magagaling din na aktor na sina Jose Padilla Sr., Fernando Po Sr. at Rogelio de la Rosa. Sa panahon din ng kasikatan niya, siya rin ang nagkaroon ng pinakamataas na talent fee, kung saan kasama niya si Rogelio de la Rosa sa LVN Pictures na umabot ng 45,000 pesos. Sunod-sunod ang kanyang mga pelikula, kung saan sa isang taon nga ay meron siyang 2 o 3 pelikula. Pero nagbago ang lahat nang dumating ang pananakop ng mga Hapones sa ating bansa at napatay ng mga ito ang kanyang asawa na si Ramon Novales. At dahil dito sa kanyang galit, ay nagtaas siya ng armas at sumali sa Hukbalhap, kung saan siya ay naging isang guerrilla fighter. Kasama ang iba pang mga guerrilla, sila ay lumaban sa mga liblib na lugar ng Calabarzon, partikular sa Santa Rosa sa Laguna, kung saan naging bahagi pa nga siya ng misyon sa pagpatay sa mga Japanese collaborator. Nagdi-disguise siya at naglalagay ng bigote sa tuwing sumasalakay at nakikipaglaban. Ito'y para itago ang kanyang pagkakakilanlan. Kaya nga lang ay nadakip pa rin siya ng mga Hapones at pinilit siyang maging bahagi ng Japanese propaganda film na kung hindi niya naman ito gagawin ay papaslangin ng mga kababayan natin sa Pangasinan. Pero matapos naman iyon ay dumating agad ng liberasyon ng mga Amerikano at tinalo na ang mga Hapon, kung saan pinalaya na itong sina Carmen Rosales at ang ating mga kababayan sa Pangasinan. Sa ngayon ang ilang bayan sa Pangasinan ay pinangalan sa kanya. Ito'y dahil sa kanyang kagitingan. At itong si Carmen Rosales ay itinuturing din na isang bayani ng ating bansa. Alam mo ba na itong si Ryan Skipman Alonzo na may hawak ngayon ng Guinness World Record para sa highest numbers of double skips o double under gamit ang jump rope ay pamangkin ni Dr. Willie Ong. Ang 34 na taong gulang na si Alonzo ay nakalikha ng 21,327 na double skip sa loob lamang ng 6 na oras, kung saan nabura niya ang dating record sa Guinness na 20,000 double skips. At sa loob naman ng 12 oras ay nakalikha naman siya ng kabuang 40,980 skips. Sa totoo hindi raw madali ang double skips, lalo na kung hindi naman nakakondisyon ng iyong katawan. Ito ay ayon sa mga eksperto. Dahil lang double skips ay 2 beses na pag-ikot o pagdaan ng lubid sa paanan bago pa lumapag ang iyong paa matapos mong lumundag. Ang record-breaking event na ito ay ginanap sa Ayala Mall Circuit, Makati noong October 2, 2021. Marami ang bumilib kay Ryan Alonzo at sa kabila na nagkaroon pa siya ng cramps ay natapos pa rin niya ang kanyang record-breaking attempt. Ayon pa nga sa kanya ay hindi na niya ine-expect na maaabot pa niya ang record na iyon.
Pero dahil sa mga nag-cheer sa kanyang mga tao, ay ginanahan pa rin siya at tinapos niya ang record na ito. Alam mo ba na ang Pangako Sa'yo series ng ABS-CBN na pinagbidahan nila Jericho Rosales at Christine Hermosa ay nagkaroon ng remake sa Cambodia na pinamagatang The Promise. Noong 2012 ang Cambodian Television Network o CTN ay nag-anunsyo na gagawan nga nila ng local version ang Pangako Sa'yo ng Pilipinas. Ang CTN ang nasabi ring network na nag-ere ng original version ng Pangako Sa'yo noong taong 2000. At katuwang ang production company na Khmer Mekong Films ay nabuo ang adaptation na The Promise. Ang 198 episode series na ito ay umere 3 beses sa isang linggo at nagwakas noong July 2014. At bukod naman sa TV series na remake ng Pangako Sa'yo, ay umere din ng original na Pangako Sa'yo sa iba pang mga bansa. Ito ang kauna-unahang Filipino television program na umere sa Kenya, na ipalabas din ito sa mga bansang Malaysia at Singapore. Samantala bukod naman sa Pangako Sa'yo ay nagkaroon din ng remake ang Impostora sa Cambodia. Ang Sana'y Walang Wakas na inadapt naman ng Malaysia na pinamagatang Cinta Tiada Ganti. Sa Malaysia rin ay na-remake ang Tayong Dalawa nila Kim Chu at Gerald Anderson na may titulo namang Angkara Cinta. Gayun din ang Kaday ng Ginto na ginawan din ng adaptation ng Indonesia na ang title naman ay Putri Mahkota. Ang Hanggang Saan naman ni Sylvia Sanchez ay nagkaroon naman ng Turkish version na Bir Aninin Konahi. Samantala pagdating naman sa variety show ay nandyan din naman ang Indonesian adaptation ng Itbulaga at ng It's Showtime. At pagdating naman sa mga pelikula, bagaman iilan lang naman ng mga pelikulang Pilipino na na-adapt international, kahit papaano naman ay meron. Tulad ng English version ng Sigaw na The Echo noong 2008 at ang Kita Kita na pinagbidahan ni na Empoy at Alessandra na nagkaroon naman ng Indonesian adaptation na pinamagatan namang Cinta Itu Buta. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye.